Kumusta, mahal kong mag-aaral? Ako si Teacher Cecilia, ang inyong gabay sa araling mo sa asignaturang edukasyon sa Pagpapakatao 3, unang linggo sa ika-4 na markahan. Alam mo ba na lahat ng bagay sa mundo ay nilikha ng Diyos? Lahat ng mga tao, hayop, kapaligiran at lahat ng ating nakikita ay bahagi ng Kanyang nilikha. Kaya bilang isang tao, nararapat lamang na manalig tayo sa Kanya. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapakita ng pananalig sa Diyos. Handa ka na ba? Kunin mo na ang iyong lapis at papel at magsimula na tayo. Pero bago natin umpisahan ang bagong leksyon ngayon, subukan mo munang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bilugan ang tamang titik ng pinakaangkop na gawin sa mga sitwasyong ito. Bilang isang anak ng Diyos, alin sa mga sumusunod ang unang dapat gawin bago matulog sa gabi at pagkagising sa umaga? A. Ayusin ang higaan. B. Manalangin sa Diyos. C. Mag-ehersisyo ng maayos. D. Kumain ng masustansyang pagkain. Ang sagot, B. Manalangin sa Diyos. Pangalawa, mahirap lang ang pamilya ni Ikang at naiinggit sa iba. A. Awayin ang mga magulang. B. Hayaan lang ang sitwasyon ng pamilya. C. Lumayas sa bahay at makitira sa mga mayayamang pinsan. D. Magsikap at magtiwala sa Puong May Kapal para sa biyayang pagsusumikap. Ang sagot, letter D. Magsikap at magtiwala sa Puong May Kapal para sa biyayang pagsusumikap. Pangatlo, hindi tinutupad ng Panginoon ang panalangin ni Choma. A. Huwag nang pumunta sa simbahan. B. Ihinto ang pagsamba sa Panginoon. C. Magtampo at sumbatan ang Panginoon. D. Maniwalang may mas magandang plano ang Panginoon sa hindi pagtupad ng panalangin. Ang sagot, D. Maniwalang may mas magandang plano ang Panginoon sa hindi pagtupad ng panalangin. Pang-apat, si Ebot ay isang tricycle driver. Isang araw ay may sumakay sa kanyang isang matanda na pupunta sa market. Nang makarating na sila sa market, ay dito na lamang napansin ng matanda na nakalimutan niya ang kanyang perang para sa pasahe at pambili ng mga kailangan sa bahay. Ano ang dapat gawin ni Ebot sa matanda? A. Pagalitan ito at hayaan na lang ang kanyang pamasahe. B. Pababahin ito sa tricycle at kalimutan na lang ang bayad. C. Sabihin manghiram ito sa mga kakilalang tao sa market para sa kanyang pamasahe. Letter D. Isakay muli ito sa tricycle at bumalik sa pinanggalingan para kunin ito ang nakalimutan. Ang sagot, letter D. Isakay muli ito sa tricycle at bumalik sa pinanggalingan para kunin ito ang nakalimutan. Panglima, ang mga sumusunod ay mga paraan ng pagpapakita natin ng ating pananalig sa Diyos. Alin sa mga ito ang hindi? A. Paggalang at pagmamahal sa iba. B. Paggawa ng mabuti sa kapwa-tao. C. Pagdarasal at pagpunta ng simbahan. D. Hindi pagsunod sa iniutos ng mga nakatatanda. Ang sagot, D. Hindi pagsunod sa iniuutos ng mga nakatatanda.
Ang mga sumusunod na pangungusap ay hango mula sa paksang napag-aralan na natin. Tayo ay tutulong sa mga biktima ng bagyo, lindol o sunog. Ang mga relief goods ay ipinamamahagi ng opisyalis ng barangay para sa mga nasalanta ng bagyo. Tayo ay sumunod sa mga plano na inilatag ng mga pampublikong opisyal. Ngayong araw, ating babasahin ang isang nakakabagbag damdaming kwento ng isang guro. Tara, basahin natin. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Sa hapagkainan, laging eksakto ang hatian. Hindi na ako pwedeng humingi ng dagdag na ulam kahit gutom pa ako dahil kailangang pagkasyahin ni nanay ang ulam para sa lahat. Naglalakad lamang ako papunta sa paaralan kahit medyo malayo ito. Sa 50 sentimos na baon, hindi na ako makakakain kapag nag-tricycle pa ako. Isang araw, may pinagawa sa amin si Ginang Mijares. Sabi niya, ipikit daw namin ang aming mga mata at isipin ang mga pangarap namin, ang gusto naming propesyon o trabaho paglaki namin, ang mga lugar na gusto naming puntahan. Tapos, ilarawan daw namin sa aming isipan na kami ay matagumpay, na nakamit namin ang aming pangarap. Pagkatapos, pinadilat na niya kami at tinanong kami ng ganito, "Mga bata, nananalig ba kayo na magkatotoo ang mga pangarap ninyo?" "Opo," ang naging sagot naming lahat. Tinanong niya ulit kami, kung nananalig daw kami, ano ang maaari namin gawin para matupad ang pangarap namin. Sumagot naman kami. Sabi ko, kahit ano ang mangyari, sisikapin ko na makatapos ng pag-aaral. Hindi ko na matandaan ang sinagot ng iba kong kaklase. Sabi niya, matutupad daw ang aming pangarap kung kami ay mag-aaral ng mabuti at magtitiwala sa Diyos na tutulungan kami na maabot ang aming mga pangarap. Anumang kahirapan natin sa buhay, manalig tayo na nariyan ang Diyos upang tayo ay gabayan at tulungan sa pagtupad ng ating pangarap habang ginagawa natin ang matuwid at nararapat. Ang kwentong binasa ay tungkol sa pananalig sa Diyos. Natukoy ng may akda ng salaysay na ang pananalig sa Diyos ay napakahalaga sa pagkamit ng pangarap. Sa kwento, naipakita ng may akda ang kanyang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at paggawa ng lahat ng makakaya, maabot lamang ang pangarap. Ikaw, nananalig ka ba sa Diyos? Paano mo ipapakita ang iyong pananalig sa Kanya? Bilang bata, narito ang ilang paraan na kayang-kaya mong gawin para maipakita ang iyong paniniwala o pagtitiwala sa Kanya. Pag-aralan ang mga ito, isaulo, sundin at gawin pagkatapos ay gawing bahagi na rin ng iyong pamumuhay. Una, pagdarasal. Ang pakikipag-usap sa Panginoon ay maraming nagagawa. Maliban sa nakapagpapasalamat, nakakausap, at nakahihingi ng kailangan sa Kanya, ito rin ang gumagabay sa atin para magawa natin ang lahat ng ating gawin ng maayos. Pangalawa, pagpunta sa simbahan. Ugaliing magtungo sa simbahan, lalo na sa araw ng pagsamba. Dito, ugaliing makipag-usap sa Panginoon, magsamba at matuto ng mga aral niya. Pangatlo, pagsamba. Sa pamamagitan ng pakikinig at pag-awit din ng kanta ukol sa Kanya ay pagpapakita ng pananalig. Ugaliing makinig at umawit ng mabubuti
at iwasan ang mga awit na hindi maganda ang pakahulugan nito. Pang-apat, pagbasa ng banal na aklat. Upang mapalalim ang pananalig, ugaliin ding magbasa ng banal na aklat o Biblia. Sa paraang ito ay nadadagdagan ang mga mabubuting aral na natututunan. Panglima, pagbabahagi ng mayroon ka sa mga nangangailangan. Ang pagbabahagi ng mga bagay na mayroon ka ay hindi lang nagpapakita na ikaw ay mapagbigay at matulungin. Tanda ito na kinikilala mo ang Panginoon sa inyong buhay. Pang-anim, pagiging magalang. Ang mga magulang, mga nakatatanda, mga kalaro, o maging sino paman, o maging ano pang nilikha ng Diyos, ay dapat mong igalang. Ang paggalang sa kapwa, lalong-lalo na sa mga magulang, ay naipapakita sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng maayos at pagsunod sa mga mabubuting utos at payo nila. Naipapakita ang paggalang naman sa ibang nilikha gaya ng kapaligiran sa pamamagitan ng pag-aalaga dito. Pang-pito, pagtulong. Bilang bata, hindi mo kailangang tularan ang paraan ng pagtulong ng kagaya sa mga matatanda. Pwede kang makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng paggawa sa mga nakikita mo sa larawan. Pangwalo, pag-iwas sa masama. Ang masamang gawi ay hindi ka nais-nais at napagpapahamak lamang ito. Iwasan mo ang mga masasamang gawain, gaya ng pananakit sa iba, lalo na sa ibang bata, pananalita ng hindi maganda, pagkuha sa pagmamay-ari ng iba, panunumbat, at sa lahat ng masasama. Pang-siyam, pagmamahal. Ito ay higit na ipakita at ipadama sa lahat. Kailangang ito'y palawigin sa sarili dahil kung mayroon ka nito, siguradong iyong magagawa rin ang lahat ng ating inlista dito. May kasiguraduhan ding pawang mabubuti ang inyong magagawa. Tukuyin kung anong paraan ng pagpapakita ng pananalig sa Diyos ang ipinapakita sa larawan. Sa unang hanay ay paraan ng pagpapakita ng pananalig sa Diyos. Dito sa pangalawang hanay, tukuyin mo kung paano ipinakita ng larawan ang pananalig sa Diyos. Unang larawan. Ipinapakita nito ang pagbabasa sa banal na aklat o Biblia. Pangalawang larawan. Pagdarasal. Pangatlong larawan. Pagbabahagi. Basahin ang bawat sitwasyon. Isulat sa pangalawang hanay ang nararapat mong gawin. Una, maraming dala ang matanda samantalang ikaw ay wala at pareho kayo ng uuwian na medyo malayo sa kalsada. Ang maaari mong gawin, tutulungan ko siyang buhatin ang iba niyang dala. Pangalawa, ikaw ay dumaan sa pangkat ng mga bingi
at PP na nag-uusap gamit ang sign language. Ang sagot, huwag ko silang istorbohin at igalang ang kanilang paraan ng pag-uusap. Pangatlo, nakita mo ang mga kaklase ni Myrnie na nananakit ng kamag-aral. Ang sagot, pagsabihan ko sila na itigil ang kanilang masamang ginagawa. Lagi mong tandaan na ang pananalig sa Diyos ay pagpapakita ng ganap na pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. May mga iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pananalig sa Diyos at ang mga ito ay ang pagdarasal, pagpunta sa simbahan, pagsamba, pagbasa ng Biblia, pagbabahagi ng mayroon ka, pagiging magalang, pagtulong, pag-iwas sa masasama, at pagiging mapagmahal. Para mas mapalalim ang iyong pag-unawa, narito ang iyong gagawin. Isulat ang tularan kung karapat-dapat tularan ang isinasaad ng pangungusap at isulat naman ang huwag tularan kung hindi karapat-dapat. Una, nagdarasal si Paula sa Diyos bago matulog sa gabi. Ang sagot, tularan. Pangalawa, sinisikap ni Mina na maging mabuting bata. Ang sagot naman, tularan. Pangatlo, kahit mahirap ang buhay ni David, umaasa pa rin siya na hindi sila pababayaan ng Diyos. Tularan. Pang-apat naman, hindi sumasama si Renzo sa kanyang magulang sa pagsisimba. Ang sagot, huwag tularan. Panglima, minamahal ni Ronald ang kanyang mga magulang. Ang sagot naman, tularan. Bilugan ang titik ng tamang sagot sa inyong module. Una, ang mga sumusunod ay mga paraan ng pagpapakita ng ating pananalig sa Diyos, maliban sa isa. Alin sa mga ito? A. Pagdarasal at pagsisimba. B. Paggawa ng mabuti sa kapwa. C. Paggalang at pagmamahal sa iba. D. Hindi pagsunod sa iniuutos ng mga nakatatanda. Ang sagot, letter D. Pangalawa, hindi tinutupad ng Panginoon ang panalangin ni Choma. A. Huwag nang pumunta sa simbahan. B. Ihinto ang pagsamba sa Panginoon. C. Magtampo at sumbatan ang Panginoon. D. Maniwalang may mas magandang plano ang Panginoon sa hindi pagtupad ng panalangin. Ang tamang sagot, letter D. Maniwalang may mas magandang plano ang Panginoon sa hindi pagtupad ng panalangin. Pangatlo naman, bilang isang anak ng Diyos, alin sa mga sumusunod ang unang dapat gawin bago matulog sa gabi at pagkagising sa umaga? A. Ayusin ang higaan. B. Manalangin sa Diyos. C. Mag-ehersisyo ng maayos. D. Kumain ng masustansyang pagkain.
Ang tamang sagot, manalangin sa Diyos. Para sa iyong karagdagang gawain, gumawa ng isang maikling panalangin para sa lahat. Isulat ito sa loob ng hugis puso sa inyong module. Binabati kita sa matagumpay mong pagtatapos sa module na to. Hanga ako sa inyong matyagang pagsagot sa inyong module. Ipagpatuloy mo ang pagsisikap sa pag-aaral at naway patnubayan ka ng puong may kapal at lagi kang gabayan lalo sa iyong pag-aaral. Paalam, mahal kong mag-aaral.